Pag-usapan natin ngayon ang pag-uusap o schedule na pag-uusap ni ating Pangulong BBM at China President Xi Jinping na maaaring kasalukuyan ngayon nagaganap. Ito ay wala tayong maasahan sa pag-uusap na ito at mananatili ang China na yung kanilang paninindigan ng West Philippine Sea ay kanila, na hindi naman naaayon sa international law. Yan ay atin at according to the international law, it is part of our exclusive economic zone. Okay, ang exclusive economic zone ay yung sa may Palawan. Yan ang ating exclusive economic zone. Tsaka dyan sa may Zambales, yung Bajo de Masinloc. Yan ang ating nasasakupan. Okay? Yan ang ating pag-aari na hindi pumapalag ang China. Kasi naglagay sila ng una ay 9-dash line. Ngayon, ginawa lang 10-dash line. Napaka talaga ang China, no? Pinipilit nila at maaaring ginagawa lang nilang yung pag-uusap na yan habang kailangan nakabantay ang ating mga puwersa dyan sa West Philippine Sea. Yun, paano kung papasok sila sa gera para dyan, hindi nila gagawin yan. At ito ay, I think, sa lantarang sinabi ni President Xi Jinping na ayaw nilang makalaban ng Amerika. Kasi kung lalaban sila at ma-involve sila sa gera, maapektuhan ang economy nila. Right now, naapektuhan ang economy nila. Being the world's second largest economy, nagkakaroon sila ngayon ng problema sa ekonomiya, no? Yung kanilang low growth rate, bumagal ang kanilang economy, bumagal, at yung unemployment nila ay tumataas. At ito pang importante, yung kanilang property market. Alam niyo yung property market ay bumaksak at naapektuhan yung mga ordinaryong family dyan sa China. Yung kanilang household savings ay bumaba at ito ay nagdulot ng agam-agam sa mga pamilya ng mga Chinese. Yan nangyari. Yan ang malungkot para sa China. Kaya hindi nila gagawin na makipaglaban o makipaggera sa ibang bansa. Hindi nga sila tumutulong sa Russia. Hindi sila tumutulong sa Russia. Ayaw nilang magtustos. Nakatulad na ginagawa ng ibang bansa sa Europe. Tinutulungan nilang Ukraine. Kasi alam ba nyo kung ilan ang populasyon nila? Is 1.4 billion ang kanilang pakakainin. Ang Amerika ay dumana sa maraming gera pero hindi nagutom ang mga Amerikano. Kasi kukunti lang Kukunti lang. Okay, ganito. Pag-usapan natin to. May pamilya. Isang pamilya. Kunyari isang pamilya. Ang isang pamilya na nakipag-aaway ay binubuo lang ng mga apat. Laban sa isang pamilya na medyo mas maunlad ng konti dito sa apat na pamilyang ito, na apat ang miyembro. Kunyari ito, 12. Mayaman siya ng konti. Dahil sa marami siyang pinakakain, pag gumastos siya sa gera, nakipag-away sila, pumunta sila sa korte.
maapektuhan yung pagkain ng mga tao na miyembro ng pamilya niya. Ito, kabila, 4 lang eh. Kayo, di sa kabila ay 12, kunyari. Kaya, yun ang mahirap. Yung isa kumikita ng, kunyari, $4,000. Yung isa ay sumisweldo ng $8,000. Pero, ang pinakakain niya ay 12. At ito naman ay 4 lang. So, palagay nyo, paano? Lalo kung tumagal ang giyera. Ganyan o. Ganyan. Simpleng logic lang ho yan. Okay? So, wag tayong umasa na may mangyayari sa pag-uusap ni President Bongbong Marcos Jr. at President Xi Jinping diyan sa San Francisco, no? Wag tayong umasang mabuti. Basta manindigan lang tayo na ang West Philippine Sea ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At kasi nandiyan ang isda, malalaking isda, mga tuna na ikinabubuhay. Alam naman nyo ang karagatan. Maraming yung isda ay pera. Ang isda ay buhay. Nasa Bible yan. Di ba? Nasa Bible yan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napansin nyo ba na maraming naglilipatan na sa partido ng Lakas CMD ni Speaker Romualdez? Di ba? Okay. At Partido Federal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Halos wala na nga natitira sa PDP laban ng mga Duterte. At baka next year, early next year, baka si Duterte na lang matira sa partidong PDP laban. Wala na. Ubus na. Wala na. Kaya ito pa, ay nasasangkot pa ngayon nasampahan pa ng demanda si Rodrigo Roa Duterte na isasampa ni former Senator Laila de Lima. At ang pinakamabigat, lumalambot na ang Department of Justice dyan sa Pilipinas at maaaring pumasok pa ang ICC. Sinabi naman ni Rodrigo Duterte sa kanyang komentary, pabayaan niya na ako makulong. So, ibig sabihin, inaano niya na yung tuwalya. Kasi hinuhod lang siya ng pating Pangulo . Di ba, nanindigan si Bongbong Marcos Jr. Wala kaming pakialam sa ICC. Pero ito, ang Amerika, pinipressure, tsaka yung mga senator. Natuwa nga yung mga senators dito . At ang international, natuwa. Natuwa nung sinabi na pinakawala na si Laila de Lima. Yan. Kasi tinin nyo, yung panahon ni Duterte, marami tayong kaaway, di ba? Inaway ng Duterte ang international, mga international countries, no? European Europe, EU, inaway niya. Canada, inaway niya. Australia, inaway niya. Amerika, inaway niya. Paano nangyari sa economy natin? Baksak. Nag-iwan si Duterte, Rodrigo Roa Duterte, ng 14.2 million pesos na utang. Kaya, sisisihin nyo ba ang ating Pangulong Marcos? Ikaw ba, kung may pamilya ka, ikaw magte-take over ng pamilya mo, baon sa utang. Alam nga naman, di mo bayaran yung utang ng pamilya mo. Siyempre, babayaran mo yan. Paano mo gagawin? Siyempre, maghahanap ka ng trabaho. Sa paghahanap mo ng trabaho, kailangan mabokal ka. Mag-a-apply ka sa iba-ibang kumpanya. Parang si Pangulong Marcos, pumupunta sa iba-ibang country like the United States. That's what we call collaboration. Collaboration. At
effective communication. Nakita naman yun, lahat ng pagtitipon na pinupuntahan ng ating Pangulo. Effective communication. Sell the country. You need to sell the country. Sell yourself. Okay? Oh, America, I need you. Sabihin ng Amerika, what can we do for you? What you can offer to us? Kung hindi ka marunong magsalita, makukumbinsin mo ba ang Amerika na tulungan ka? Yan ang tanong. Lagay ho nyo lahat yan sa comment nyo dito, ha? Dito. At mag-usap-usap tayo kung anong mangyayari. Kung hindi kayo marunong makipag-communicate, kung hindi kayo marunong makipagkapwa-tao, ganyan din ang ating Pangulo. Okay? Okay? In God we trust, never hold your peace till my next vlog.